Masayang araw po mga ka-PL. Naiipit na ngayon si Boying Rimulya, mga kababayan. Di bagay lumantad ang 18 ex-Marines, mga kababayan. Sinabi po nila na totoo ang mga sinabi ni Gutesa na nakapag-deliver si Gutesa maging itong 18 Marines na ito ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno. Alam na po natin yan. Sinabi po nila yan sa kanilang press con, mga kababayan, kamakailan. At kasabay po ng paglalahad ng katotohanan nitong 18 Marines, sinabi rin po nila, mga kababayan, na itong si Boying Rimulya ay nakipagpulong di umano sa dalawang investigador ng ICC. Kasama po yan, mga kababayan, sa affidavit ng 18 Marines. Sinabi po nila ito sa kanilang press conference. Pero si Boying Rimulya, mga kababayan, parang pilit niyang pinasisinungalingan ang sinabi ng 18 Marines, lalong-lalo na po sa mali-malitang pera. Yan po ang isa sa mga pinasisinungalingan nitong si Boying Rimulya. Pero yaong isa sa mga sinabi ng 18 Marines na kasama siya na nakipagpulong sa dalawang investigador na taga-ICC, inamin niya na po, mga kababayan. O eto po ang video. Ayan, panoorin po natin, ganyan lang mga kababayan, para wag po tayong makopyright. At gawa na rin po natin ng reaksyon, mga kababayan, habang pinapanood natin itong video ni Boying Rimulya. Ito inihahanda ko na po, mga kababayan, para mamaya pag ginawa natin ng tawag nito ng reaction, itatapat ko na lamang pong gayaan, mga kababayan. Ano? Iwas po tayo sa copyright. Alam niyo naman po, maliban sa copyright, mga kababayan, kami po ay naka-shadow ban. Na-report po kami yata ng alam niyo na, ng mga bangag para hindi po makarating sa inyo ang mga balitang dapat po ninyong malaman na siyang katotohanan. Yan po ang ginagawa nila ngayon sa mga vlogger. Pinapa-shadow ban ho nila. Kaya po, lagi namin sinasabi sa inyo, i-share nyo lang po itong aming mga video. Kahit huwag nyo na po kami i-subscribe. Like lang tsaka share, okay na po kami dyan. O eto po, una, basahin ko muna itong isa sa mga sinabi ni Boying Rimulya. Ayan o, galing pa po ito sa birada, binitbit ko talaga, mga kababayan, para meron po tayo magandang referensya. Ombudsman Boying Rimulya, tinawag na imbento ang maleta delivery. Yan. Pinasinungalingan niya, mga kababayan. Ayaw niyang malaman ng taong bayan na siya tumanggap rin di umano ng mali-malitang pera ayon sa 18 sundalo. Canard o gawa-gawa lang, yan ang paglalarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa joint affidavit na isinumite ng 18 dating sundalo sa kanyang tanggapan, mga kababayan. Kaugnay ito ng ibinunyag nilang maleta delivery sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon kay Rimulya, ang isang affidavit ay dapat naglalaman lamang ng personal na karanasan at imposible aniyang may common knowledge ang 18 sundalo sa bawat transaksyon. Mismong si Boying Rimulya po ang may sabi nito, mga kababayan, na aniya, mga kababayan, dapat daw ang isang affidavit naglalaman lang ito ng personal na karanasan. Boying Rimulya, sandali, sir. Kaya nga po sila lumantad Kaya nga po sila nakabuo o gumawa ng affidavit dahil nakabatay lahat ng mga sinasabi nila at nasa affidavit mismo nila ay sa kanilang karanasan bilang taga-deliver ng mali-malitang pera. Sir, experience po nila. Naging trabaho na po nila. 1 taon yata nilang trinabaho yan. Yung pagdi-deliver ng mali-malitang perang yan. Karanasan po nila. Ombudsman Boying Rimulya. Meron po bang mali sa ginawa nitong 18 ex-Marines, Sir Boying Rimulya? Di bagay, karanasan nga nila. Ito pa, isa sa mga sinabi niya. Common knowledge. Wala di umanong common knowledge, mga kababayan, ang 18 sundalo sa bawat transaksyon. Kung wala pong common knowledge, itong 18 ex-Marines, kung congressman naman tuloy, bagay, dating congressman na ito, Ombudsman Boying Rimulya, kung wala po sa palagay ninyo, lalantad kaya sila? Magpapapress con kaya sila? Makakabuo kaya sila ng affidavit na ang pahayag, pamandin ng 18 na yan, tuloy-tuloy, walang putol-putol, mahahalata mong alam talaga nila ang mga kaganapan sa pagdi-deliver ng pera. Mga kababayan, nasa malitang pera pa lamang po tayo Wala pa po tayo doon sa pagkakasangkot di umano nitong si Boying sa pagpapakidnap ng dating Pangulong Duterte. Ito, ituloy ko. Inilarawan niya ang kwento bilang imbento at posibleng political motivated para mag-udyok ng destabilisasyon. Diyos ko naman, napakarami nang nangyaring rally sa bansa. Ombudsman Boying Rimulya, mas maituturing pa yon na destabilisasyon
kung gugustuhin po ninyo, lalo na kayo po ang nasa kapangyarihan. Pero itong inilahad ng 18 ex-Marines, hindi po ito matatawag na politically motivated. Hindi rin po ito matatawag na destabilisasyon. Nagsasabi lamang po sila ng katotohanan batay po sa kanilang karanasan at mga naging trabaho noong sila ay trabahante pa ni Saldico. Katotohanan lamang po ito. Huwag niyo po gawing depensa ang politically motivated na salita na yan at saka yung destabilisasyon. Parang ginagawa niyo po kasing pangdepensa yan eh. Ginagawa ninyong kalasag para maitatak sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ay, paninira lang pala yung sinabi ng 18 ex-Marines na yun. Politically motivated lang pala yan. Destabilisasyon lang pala yan. Lalong-lalo na sa presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ginagawa niyong pananggalang sir eh. Huwag pong ganun. Huwag po tayong gagamit ng mga salita na para makakuha po kayo ng simpatya sa ating mga kababayan. Dahil ang karamihang Pilipino ngayon, saan man kayo magtanong, gumawa man kayo ng survey, alam na po nila ang katotohanan na mayroong nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Ang ginawa sa dating Pangulong Duterte, kidnapping. Itong mali-malitang pera na ito, pawang katotohanan at hindi gawa-gawa tulad ng sinabi mo, Secretary Boying Rimulya. Huwag po kayong gagamit ng mga salitang gagawin ninyong pananggalang para po sa inyo. Palagay ko, mga kababayan, hindi maglalakas loob itong 18 sundalo na ito, mga kababayan, kung wala itong mas marami pang hawak ngayon na mga ebidensya. Siguradong mas marami pang ebidensyang hawak ito na ilalabas, mga kababayan, kung sakasakali man na ipatawag sila sa isang pagdinig katulad sa Senate Blue Ribbon Committee na ngayon, inutil na, wala nang bibig, wala nang kakayahang mag-imbestiga kasi nga naman, kung buksan ulit nila ang investigasyon, lalong-lalo na sa mga pasabog ng 18 Marines na ito, marami silang madadali. Maraming matatamaan, maraming madadamay. O kita nyo, tikom ngayon ang BRC, mga kababayan. Di ba? Sa madaling salita, mga kababayan, pilit po nilang pinasisinungalingan ang sinasabi ng 18 Marines na yan. Ngayon, tulad nga ng naibungad kong sinabi sa inyo, mga kababayan, na umamin na si Boying Rimulya na siya nga ay nakipagpulong sa 2 investigador ng ICC. O eto po ang kanyang video, mga kababayan. O, ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan, pero hindi ko lamang po masyadong ipapakita sa screen. Kahit ganyan lang po, okay na siguro yan. No? Kasi hindi po ating video ito at hindi po SMNI na may-ari nito. GMA po. Makikisungkit lang tayo, panandalian, ganito lang natin para huwag tayo makapiright. Okay? Pasensya na po talaga. O, eto na po. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Doon po ba yun? Sa bahay nga raw po, sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Ayan na. Nag-uusap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung itong dalawang national na ICC. Kasi nga, meron pag-iusapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Ayan, mga kababayan, saglit at putol muna tayo. Inamin niya. Totoo yun. Nagpagpulong ako. Maliwanag na tayo doon. Okay na tayo doon sa mga sinabi niya na yun. Etong sinabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, at ang nasa affidavit po ng 18 Marines, parehas po natin narinig yan. Unang-una sa press con ng 18 Marines, pangalawa dito kay Boying Rimulya. Kasabay po, ng pagsabi nila na yan, nitong 18 ex-Marines ay ang pag-deliver ng mali-maleta. Pero bakit niya pinasisinungalingan, mga kababayan, etong mga malitang i-deliver ng 18 Marines? Di ba? Batay yan sa karanasan ng 18 Marines. Mga kababayan, at isa ito sa mga sinabi ng 18. Naiipit na si Boying Rimulya. Wala na siyang lusot, mga damay na siya. O ituloy natin. Sa permit ng DOJ, kinakailangan gawin natin. Kasi review kasi mga testigo. Dapat daw protektahan yung mga testigo. O eto, Boying Rimulya ang 18. Meron po ba kayong ginawang pagprotekta sa kanila? Ni-investigasyon niya, wala kayong ginawa, sir eh. Eh kung gawa-gawa lang ito, etong sinasabi ng 18, kung sa palagay ho ninyo, hindi ito totoo, embento lang, gawa-gawa lang, canard! Sabi mo pa. Di ba kayo mas karapat dapat nga na paimbestigahan mo ito sila? Ngayon, kapag nalaman ho ninyong walang katotohanan, gawa-gawa lang, embento, canard, ang sinasabi nitong 18, kasuhan mo, ipakulong mo. Kasi hinahatak pababa nitong 18 ang pangalan mo. Kredibilidad mo ang masisira dito. Jesus Boying Crispin Rimulya, sir. Pangalan nyo po ang masisira dito. Kredibilidad lalong-lalo na masisira po. Eh bakit hindi ho ninyo pinaiimbestigahan yata itong 18 ito? Ha, sir? Ano po ang dahilan? Nagtatanong lang po. Tuloy. So when was this po? Just, hindi ko maalala. Maybe, less than a year ago.
Parang ganun ba? That's it. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi nyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? At hindi. Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao. Ang nagkain natin. Kasi sir, Yun naman pala sir eh. Ang ganda ng sinabi mo. Nakasalalay dito ang mga buhay ng mga Pilipino. Teka, paano po yung sarili-sariling buhay ho ninyo, sir? Ayan o, ang 18. Kung para sa inyo, invento lang, paninira ho yan, sir. Hindi ho ba kayo nababahala para sa sarili ninyo? Na baka sabihin ng ating mga kababayan, sinungaling pala si Boying eh. Sinabi na ng 18, tapos sabihin niyang gawa-gawa lang. Di ba kayo masisira ho kayo? Sir, hinahamon po namin kayo, baka naman. Pwede niyo pong paimbestigahan itong 18 para mas lumabas pa po ang katotohanan. Kasi marami pa po silang hawak ng mga ebidensya na dapat malaman ng publiko. Yung sinabi nila sa nagdaang press ko nila, sir, patikim pa lang yun. Hindi pa ho yun ang pinali. Mas lalo na pag lumabas yung 18. Madudurog ho kayong lahat. Ngayon, pag hindi po ninyo ginawa ito ng investigasyon, nakakaduda po. Sir, magdududa po ang publiko. Nasaan po ang sinasabi ninyong kapakanan ng publiko? O, di ba nawala? Sangkot dito ang publiko. Pera-pera yan. Mali-maleta yan. Pera ng taong bayan yan. Kaya sangkot kami dyan. Dapat mo itong paimbestigahan, sir. Ito pa. ang sinabi daw po, hindi na daw po makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Kaya ngayon, nagbago na natin. Nagbago na lahat. Para naman natin. Pero sir, Nagbago na daw lahat, mga kababayan. Sinabi niya rin noon. Sinabi rin ni Marcos na hindi daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Pero ngayon, naipit na naman siya. Hindi. Nagbago na lahat ngayon. Nagbago na. May ganon. May ganon. Yan pa lang sir, nasisira na po ang inyong kredibilidad. Hindi na po kapanipaniwala kayo lalo sa mga panahong ito. Noon, naniniwala kami sa'yo. Sinabi mo na walang karapatan maghimasok ang ICC kasi walang jurisdiction. Ngayon, biglang nabago, sabi mo. Ngayon, hindi na, iba na. Nabago na. O tuloy. kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi ko yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi ko, sinasabi ko, ang aking ang gagawin namin dito, sasabihin namin kibaligo na maproduce na namin walang iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Kita nyo, mga kababayan. Tapos na yan tama na dyan. Ano gusto niyo mangyari? 18 po na affidavit sa bawat isa nitong 18 ex-marines. Ganyan ang gusto niya mangyari. Para nga naman, maibasura isa-isa. Hindi po kasi masyado mabigat. Ang isang affidavit para sa isang tao lang. Mas mabigat po mga kababayan ang affidavit, lalo na kung joint affidavit. Kasi itong 18, iisa ang sinasabi. Mas mabigat po na affidavit yan. Pero gustong baguhin, yata nitong si Boying, mga kababayan, hindi, dapat itong si Baligod mag-produce siya ng affidavit. 18 affidavit para sa 18 ex-marines. Yan ang gusto niya mangyari. Basura, isa-isa ang mangyayari dyan, mga kababayan. Samantala, yung nag-iisang affidavit, pero joint, mahirap pong ibasura yan. Isa po yan. Maaari siguro sa mga iniiwasan nila, mga kababayan, kaya ayaw po nila na paimbestigahan itong 18 ito. Naipit na si Boying Rimulya. Sir Boying, ako sa'yo, sir, kumanta ka na lang. Ikanta mo na lang. Sabihin mo na lang ang katotohanan. Total, kahit na hindi mo sinasadyang sabihin, nangyayari ho, nagko-corroborate po ang sinasabi mo at ng 18. Bagamat alam na ng publiko na matagal na nagko-corroborate ang sinasabi ni Saldico, ni Gutesa, sino pa, ng mga kontraktor, dumagdag pa itong 18. Mas kapanipaniwala tuloy na ang pag-deliver ng perang maleta sa iba't ibang opisyal ng gobyerno, pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte, pagnakaw sa kaban ng bayan, korupsyon, ay pawang katotohanan lahat. Na hirap na po sila, mga kababayan, na pasinungalingan dahil mismong nanggagaling na po sa bibig nila ang isa, dalawa, tatlo sa mga sinasabi ng mga lumulutang bilang testigo sa mali-malitang pera, pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte, pakikipag-ugnayan sa ICC at iba pang mga nangyayaring gulo sa ating bansa, mga kababayan. Unti-unti na po silang kumakanta o, sa madaling salita, sa bibig po nahuhuli ang isda. Di ba, mga kababayan? Ayos, hanggang dito lang po, maikli lang at magraramadan pa ako. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.